Paano kung di siya magpakita ngayon? Paano kung di na siya magpakita kahit kailan? Nangako siya. Ipakita niyong katibayan! Ang himala! Naloko tayong Kailangan namin lahat. makita ang himala. Nagpaloko tayo sa mga taong yan! Ano na? Ginawa niyo kaming parang tanga! Lulukuhan lang ba tayo dito? Mga magulang yan! Sa palagay niyo ba? Sinungaling! Ano mga anak niyo? Tigilin nila yung yan! Yun ang pinakamagandang pawela! Luloko lang tayo ng mga yan eh. Tama na yan! Natawalan na kayo! Nakahiya kayo. Mga santo, yan ba ang akala nila sa mga sarili nila? Wala tayong palakay. Kung sinong gustong umalis, pwede naman. Maghihintay ako. Pinapunta kami rito ng ina. Darating siya. Ano na? Hindi na pa kami naghihintay dito! Sana ako. May mangyayari ba? Huminto ang ulan. Anong kailangan mo sa akin? Sa lahat ng mga nasabi sa amin nung araw na yon, ang pinakatumatak sa utak ko ay ang kalungkutan. Sabi niya'y dapat tayong manumbalik sa Panginoon sapagkat labis na ang kanyang sama ng loob. Malumanay siyang nagsalita, ngunit may halong pasakit. Gusto kong ipakalat ang kanyang salita sa buong mundo. Kailan niyo ba kami pag-iintayin dito? Ipakita Alam na! sa layo pinunta namin. Namin makita yung himala! Ba kami makikita talaga? Ang lukuhin. Lokohan. Pagod lang tayo ng mga bata. Lokohan! Lokohan to! Lokohan! Saya tayo ng oras. Ano ba yung mga anak niyo? Dadalhin niya ba tayo sa langit? Gustong gusto ko makita ang langit. Sinabi niyang isasama niya si Francisco at Jacinta sa lalong madaling panahon. Pero kailangan akong maiwan. Mag-isa lang ba akong maiiwan? Sinabi niyang hindi ako dapat matakot. Dahil hinding-hindi siya mawawala sa tabi ko. Naloko tayo! Naloko tayo! Loko niyo kami! Lokohan tayo ng mga yan! Wala na Loko niyo kami! Siuwian na tayo! Wala! Lokohan! Hindi na tayo! Sinasayang lang natin ang oras dito! Walang himala! Hindi totoo yan! Wala na sinasabi! Malis tayo lahat ng kwenta. Nagsisinungaling! O mahal na Reyna ng Rosario, nangako ka ng himala. Ipakita mo po sa kanila nang sila'y maniwala.
Sabi nila'y 70,000 ang nakakita sa sumasayaw na araw noon. At tuluyang nabago ang aking daigdig. Laging nariyan ang mga tao. Laging may katanungan. Lahat ay gustong makilala ang mga batang propeta at magdasal kasama nila at hingi ng tulong ng ina sa pamamagitan nila. Tingin nila sa amin katakataka. Di nagtagal ay tinupad ng kalangitan ang pangako nito sa aking mga pinsan. Nang matapos ang digmaan, kumalat ang epidemya. Hindi ko na maalala kung ilang linggong naratay si Francisco. Pero hindi siya dumaing kahit minsan. Lumipad siya patungong langit noong 4 ng Abril, 1919. Si Jacinta namay sumunod sa kanya ng sumunod na taon. Huwag kang umiyak, Itay. Pupunta na akong langit. Ang kanyang huling sakripisyo para sa ina ay ang pumanaw ng mag-isa sa ospital sa Lisbon noong 20 ng Pebrero.